Nako, lagot na itong si former COMELEC Chairman Andres Bautista. Idinimanda ng US government dahil sa money laundering. Pero bago po yan, good news muna tayo. Doon po sa mga nagtatanong, ano na ang nangyayari sa mga pledges na inuuwi ni President Bongbong Marcos galing sa kanyang mga foreign trips. Pinagpipilitan nila hanggang pledges lang naman yan. Wala pa naman nagmamaterialize. Ito po, balita ng CNN Philippines. Marcos leads opening of 4.7 billion pesos Unilever factory in Cavite. Makinig po yung mga naghahanap ng pledges dyan. President Ferdinand Marcos Jr. led the inauguration of a multinational consumer goods producers factory in Cavite. In a speech Friday, Marcos said Unilever's new facility was among the pledges we received during our trip in Belgium last December for the ASEAN-EU Summit. He added that seeing the commitment come to fruition just several months after his trip was encouraging and a welcome development. The chief executive also noted that the new facility is one of the largest factories of Unilever worldwide, which can create 5,000 direct and indirect jobs for Filipinos. This manufacturing plant is projected to produce 90,000 tons of various personal care products annually to meet growing domestic and export demand for Unilever products. Marcos also reiterated his call for foreign businesses to explore opportunities in the country. The Philippines is ready and able to welcome and accept investments for various priority sectors, he said, citing the government's recent efforts to cut bureaucratic processes in investment applications. So nakita nyo na, tulad ng sinabi ko, yung mga pledges po dumadaan sa proseso. Hindi porke pag nagpunta ang isang presidente sa abroad nang hikayat ng investors, pag uwi niya, dala-dala niya yung pera, ibibigay sa kanya ng bansa at sabihin, ito yung pera, bahala kayo sa buhay nyo, magtayo kayo ng investment doon. Hindi po ganun yun. O nakita ninyo, isa ito sa mga pledges na nagmaterialize na makakapagbigay ng trabaho sa napakarami nating kababayan. So, ano kaya ang masasabi ng mga inggit-pikit dyan na hinahanap yung mga pledges? Isa-isa pong nagmamaterialize. Salamat po sa Diyos at salamat President Bongbong Marcos. Mabalik po tayo dito kay Andres Bautista. Ito po nabasa ko sa Reddit. US government sues Andres Bautista for money laundering after ex-wife flags 1 billion pesos wealth. Former COMELEC chairman Andres Bautista allegedly received bribe money from top executives of an unnamed poll technology company for the 2016 elections, says the US Department of Homeland Security. So naghanap po ako ng balita nito in Tagalog para po mas lalo kong maintindihan. Ito po galing sa Abante Tonight. Ex-COMELEC chief nilaglag sa money laundering. Kinasuhan ng United States government ng money laundering at conspiracy charges ang dating Commission on Elections chairman na si Andres Bautista matapos umanong isuplong ng kanyang ex-wife na si Patricia dahil sa 1 bilyong pisong ill-gotten wealth. Base sa news website MLX, ang mga kaso laban kay Bautista ay isinampa ng Homeland Security Investigations ng Department of Homeland Security sa U.S. District Court of California noong September 19. Ang nasabing aksyon ng HIS ay bunsod umano ng ibinigay na impormasyon ni Patricia sa National Bureau of Investigation. Inakusahan umano si Bautista na tumanggap ng suhol mula sa mga top executive ng isang hindi pinangalanang tech firm at kapalit nito ang multi-million dollar contract sa naturang kumpanya noong 2016 elections. Idinaan umano ang bribe money sa US accounts
at overseas bank accounts ng Taiwan-based vendor ng naturang tech firm. Ang Smartmatic ang naging technology provider ng COMELEC sa automated elections mula pa noong 2010. Lumipad si Bautista patungo sa Amerika noong November 2017 sa gitna ng bantang sasampahan siya ng impeachment case. Nagbitiw siya sa pwesto bago pa nagkaroon ng impeachment trial laban sa kanya. Samantala, ikinagulat umano ni Bautista nang malaman ang reklamo laban sa kanya dahil hindi naman siya kinontak ng US Department of Homeland Security para hingan ng komento ukol dito. Sa kanyang ex-post o yung dating Twitter, mariing itinanggi ni Bautista ang mga aligasyon laban sa kanya na tumanggap umano siya ng bribe money. Binigyang diin ng dating COMELEC chief na hindi siya humingi at wala ring natanggap na suhol mula sa Smartmatic o sa iba pang nilalang. The 2016 Philippine national elections were held by various independent national and local election stakeholders as the best managed in our electoral history. Sino sabi nun? Ay, naku. Best managed talaga, ha? Dagdag pa ni Bautista na handa siyang harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ayun naman pala handa naman palang harapin ni Bautista yung mga aligasyon laban sa kanya. Pero bakit ang sabi-sabi siya ay nagtatago? Hintayin po natin yan. Lumabas ka na, Andres Bautista, harapin mo to kaso sa'yo. At aantabayanan po namin kung ano ang kalalabasan nito. Ay nako, ito po kaya ay may kinalaman sa pandaraya daw noong 2016 vice presidential elections. Dahil ang aligasyon nga po ng US government that he received bribes from an elections company in connection with the 2016 polls. So, ito na kaya ang maglalabas ng katotohanan kung nagkaroon ng dayaan ng 2016 elections. Abangan po ang susunod na kabanata. At bago po ako magtapos, ito po ay may koneksyon dun sa Happy Martial Law Day natin. Meron pong nagpadala sa akin ng video nitong vlogger na to kung saan, kung ano-ano ang below the belt na pinagsasabi niya tungkol kay First Lady Lisa Marcos. Yun po hindi ko na inintindi dahil alam ko naman na ang hilat sa nitong vlogger na to. Ang ikinagulat ko lang ay nung meron siyang sinabi sa kanyang video na nagpapatotoo na itong si Glenn Chong ay bumaliktad nung hindi nakuha ni Glenn Chong yung ipinangako sa kanyang posisyon sa ating gobyerno. Hindi ko na lang po ipapakita yung video. Kung gusto nyo, hanapin nyo na lang po sa internet. Nasa YouTube po yan. Pero ito po ang kanyang eksaktong sinabi. Ang sinisingil ko lang sa'yo, yung pinangako mo kay Glenn Chong na ilalagay mo siya sa COMELEC kasi tatanggalin natin yung Smartmatic, aayusin natin yung electoral process. Yan po mismo galing sa kanya. Ang nakakapagtaka lang, bakit siya ang maniningil para kay Glenn Chong? At totoo nga kaya na meron ipinangako si First Lady dito kay Maharlika. At kung totoo man na pinangako ang pwesto kay Glenn Chong dyan sa COMELEC, baka naman hindi siya qualified. Kaya hindi rin ibinigay sa kanya yung pwesto. Whatever it is, ito lang po ang magpapatunay na kaya bumaliktad si Glenn Chong ay nang hindi binigay yung pwesto as chairman ng COMELEC. Yan po, galing po mismo yan sa bibig ni Maharlika. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga topics natin for today? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.